First time ko sa Taiwan. Oo, promise. Ngayon lang ako nakarating dito at ang ganda pala. Kasama natin magpunta dito si Aki. Nakailang out of country na rin kaming magkasama pero ngayon lang kami nakarating ng Taiwan. Lagyan mo nito, masarap. Kaya para sa mga Pinoy na first time magbabakasyon sa ibang bansa at planong pumunta ng Taiwan, para sa inyo tong episode na to. Ni hao! Yun lang alam namin, ni hao tsaka shishi. Para sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Higad Pating at gumagawa ako ng bike at travel adventure videos. Ako rin yung nag-aalaga kila President Leet, Chichi, James Reid, Alien, at yung gumagawa ng Another Life Update with Ponpon Alarcon D. Ampon. And speaking of mga posa, para sa episode na to, ang una nating pupuntahan ay ang Hotong Cat Village. Isang maliit na bayan sa gitna ng kabundukan na maraming posa. Kaya enjoy the show, mga tao. Ang maganda yung panahon ngayon ah. Yan ang ganda na sinag ng araw. Sabi, busy tong kalsadang to. Ngayon, parang ngayon palang matutulog yung mga tao. Nandito tayo ngayon sa Ximending, isang shopping area dito sa Wanhua District ng Taipei. Dito ka. Model daw ako, model. Yung katawan mo. Hinulog na panty ba yan, brief? Hinunan mo. Oo. Very art. Ano sabi mo? Mas feel ko yung pagka-turista dito. Dahil? Dahil sa language barrier. Laking factor nga naman yung language barrier para sa tourist experience. Pero mahirap pa rin pag hindi ka naintindihan. Tsaka may halong kaba tsaka hiya kapag hindi ka marunong makipag-usap. Pero feeling ko pag si Budol Body yan, di may hiya yun. Ay, paano mo na magaling si Marco? Chinese? Hindi. Matigas lang yung mukha niya. Yes! Come in! Pero bukod sa pagiging shopping district niya ay residential area din to. Kaya dito kami nakahanap ng affordable na Airbnb. Nagstay kami dito ng 5 days. Humigit kumulang 14K yung nagastos namin lahat-lahat. So malamala mga 1,400 pesos per night per person. Pwede na. Malaki naman yung space. May ref at may thermos din sila. At meron pang painting yung kwarto. Mukha nga siyang maliit na gallery sa totoo lang. Dito din kami nag-book kasi malapit siya sa Ximending Station. Merong connecting line dito papuntang Taoyuan International Airport. Maaga kasi yung flight namin sa last day kaya importante na malapit kami sa train station para makamura kami sa transpo. Base sa mga nakita ko nung nagstay kami dito, para siyang may pagka-Harajuku vibes kung i-compare mo siya sa Japan. Maraming mga tao, maraming pailaw, at marami din tindang mga bagay na malakas maka-appeal sa mga turista gaya ng street foods. At sabi sa internet, mas mataas daw ang crime rate dito compared sa ibang lugar ng Taiwan dahil sa mga nababalitang nagkakagulo sa mga kalapit na inuman. Pero kapag umaga na, tahimik na yung lugar. Kalmado na lahat. Mas madali nang ma-appreciate yung paligid. Ganito yung tsura ng parang Harajuku na yung dinaanan namin ng isang gabi. Ganito siya pag umaga. Wala lang, walang katao-tao. Kalsada lang. Ito, taxi papunta doon. Ito, Cat Village. Iyan na po ito ka dyan. Anong ginagawa nila dito? Bakit sila nakapila? Pinipilahan nila yung Ang galing! Nakikita yung mga truck. Oh? Paano yung truck? Kaya Hindi siya nga makalis. wala silang... Hintayin muna nila. Ayan na. Sabi ng truck, okay lang, sige. Sige lang, mag-picture lang kayo dyan. Nandito tayo ngayon sa Ximending Station. Ito yung nearest train station na malapit sa tinutuluyan namin. Dito tayo sasakay para makapunta sa Hotong Cat Village via train. Check muna natin magkano pamasahe.
Magmamadali ba tayo? Medyo nagmamadali kami niyan kasi hinahabol namin yung soonest departing na train. Bakit? Malapit na ba? Yeah, 9:51. Yeah, this one. This we'll change sa Kidu. Maraming lipa. Oo, kasi ito yung soon na. Ang biyahe namin ngayon ay from Ximen papunta sa Hotong Station sa Ruifang District. Sabi sa internet kapag nag-train daw kami, abutin ng 1 oras ang biyahe. Pero meron kaming nasakyan na parang express na train. Sabi naman sa Google Maps, ito yung tamang train na sasakyan namin. Pero mukha siyang reserved seating. Meaning kailangan muna namin mag-book ng ticket bago kami sumakay. Base lang sa experience ko ganito kasi usually yung sistema kapag yung mga magagandang tren ang sasakyan mo sa ibang bansa. Sa Japan kasi ganun kapag yung upuan ng tren na sinasakyan mo paharap or salungat sa riles, most likely reserved seating yung bagon na sinasakyan mo. So tama nga yung hinala ko kasi yung mga kasabay naming sumakay, siningil din nung parang konduktor ng tren. So yun na nga yung nangyari. Tama na yung sinakyan naming tren, may additional bayad to kasi mukha siyang maganda. So nagbayad kami ng 54 NTD each para makasakay dito. So pwede na tayong mupo. Nagbayad na tayo. Reserve din. Ewan ko. Nandito na tayo sa Chidu Station. Dito tayo lilipat ng mas mabagal na tren papuntang Hutong Station. I-exit tayo dito, di ba? Kaya lang, kailangan natin lumabas kasi may ganito tayo Pag tinuloy-tuloy natin to, iba na yung rate. Ano yung local? Baka local dito sa new type. Sakay na tayo? Number ba to for 160? Ayun o, train number 4160. natin. Shishi. Welcome. Yung nasakyan naming tren, puno na. At mas less high-tech siya dun sa huling nasakyan namin. Pero maganda yung vibe niya kahit na luma na kasi yung paligid mo puro puno at halaman na lang. Para ka nang nasa probinsya talaga. Nandito na tayo sa Hotong Station. Mukhang dito maubos yung mga SD card natin. Ha? Putong. Kasi mining to may saro din. Ano to? Entrada pa lang papasok sa Cat Village, marami na agad mga design na pang posa. Furbo. Ito yan boy, pakita natin yung Ito yung isa sa mga inconvenience na dala ng language barrier. Ikaw. Ano? It's okay. Okay. Paano yung card ko? Hindi, parang kailangan natin ipakita mo muna para ma-adjust niya yung fare. Kasi sa Japan ganun. Kaso sabi niya nag-top daw ako sa Nagoya, tapos hindi ko daw tinap out. Is this charged? Okay. It's okay. Thank you, Shishi. Pagtapos ng maliit na abala, nagbago na agad yung ihip ng hangin dahil nakakita na kami ng mga posa. Ayun o, uy. Ito yan boy. Tataba nila no? I'm so excited. Let's go. Ay, ang ganda Ayan, oh my God, so pretty. Ganda. Nag-post na niya. Baliw na baliw sa puso. Nandito kami ngayon sa Hutong, isa siyang cat village. Ang daming pusang mga illustrations, mga design. Yung buong bayan ay
umiikot lang sa ekonomiya ng pusa. Matutuwa sila liit nito. Ito na yung ano namin, liit content in Taiwan. May churro. Baka pwede mo ibigay sa mga pusa. Yeah, I know, may 20 esa. Huwag yan. Ito nga. Promise. Bili ka, isa. Walang mintis yan. Dapat pala nagdala ka galing ano. Pero magagamit mo yun. Sobrang lalapitan ka nila pag pinakain mo. Sa entrance pa lang ng town ay meron na agad bentahan ng mga budol. Ayan o, yung mga sinabi ko sa'yo nagpapasabi. Ayoko mababasag lang. Marami silang benta dito ng mga cat-related merchandise. Pero kailangan natin mag-control dahil kakarating lang natin. Mas ideal na bumili ng mga souvenir kapag naikot mo na yung buong lugar. Para alam mo kung saang tindahan mo yung all out yung budget mo. Goju. Maniwala kami. Ito ang susi sa kung gusto mong mapasunod ang kahit sinong posa. Kita mo yun? Yung may Charmander, yung nasa baba. Taba oh. Malaki pa kay James. Yan na, napapamura na ang Yano Boy. Meron ako nito bro. Gusto mo? Gusto mo? Pipicture ko saan? Alam kong gusto mo eh. Abis sa'yo eh. Landscape yung kailangan. Bakit? Kasi yung layout ng video. YouTube. Oh, yan na boy oh. Cute. Tama na. Sa iba naman. Pero paano nga ba dinagsa ng pusa tong village na to? Ang totoong industriya ng Hotong noong unang panahon ay ang coal mining. At sila ang pinakamalaking producer ng coal nung panahon na yun. Ano ba Tagalog ng coal? Uling? Kaso, nang dahan-dahang bumaba ang coal industry ng bandang 1900s, damay sa pagbagsak ang Hotong. Yung mga batang residente dito ay nagsimula ring umalis papunta sa mga ibang lugar para humanap ng ibang opportunity. Pero noong 2008 daw, merong isang cat lover na residente na nag-organisa ng mga volunteers. Ang misyon nila, gawing mas maayos ang buhay ng mga pusa sa lugar na to. Nag-post sila ng pictures ng mga pusang taga rito na inalagaan nila sa internet. At doon nang nagsimulang sumikat ang lugar sa ibang mga cat lovers. Ever since then, dumami na yung population ng pusa dito at nagsimula nang mag-boom ang tourism sa lugar. Dahil lang sa mga posa. Pero tama na yung history na yan galing Wikipedia. Mag-ikot na tayo. Ito na, lapitan natin yung posa sa Tormuts. Ito yung ginagawa ko. Dilanin Ayun, yan na. Ayan yan. Yung area pala na iniikutan natin kanina pa, hindi pa yun yung cat village mismo. Kailangan mo pang tumawid sa kabila ng Riles para makita yung totoong cat village. Grabe no, sa gitna ng kabundukan, merong hidden cat village. Oh, big boy! Oh! Do not put cat food on the floor. Big boy! Oh, yan. Ito mas gutom. Sapingi pa daw. Cutie! Oh! Sumilong siya sa'yo. Oh, mainit na. Sabi niya, pasilong ako ah. Meow meow, gusto mo pa? Sabi niya, okay, what the hell, sure. Sino kaya yung nag-declare sa buong Taiwan no, na itong lugar na to gagawin namin tong tourist attraction na puro posa? Tapos ano kayong masasabi ng mga taong taga dito na hindi naman nila alam na ganun yung gagawin eh. Parang nananahimik lang sila sa bahay nila tapos dahil maraming posa, biglang tourist attraction na yung lugar nila. Hey boy! Lagyan mo nito, masarap. Kapal ng palaman. Kung yung cat may treats, dapat yung tao meron din.
Merong free-flowing water yung mga posa. Pwede sila uminom ng malamig na tubig galing sa sariwang spring ng kabundukan. Paano kaya nalagay yan dyan? Ayan, pinagawa nila. Ayun po. Meron kaming nadaan ng tindahan ng mga pampaswerte. Mga malalaking maneki-neko yung tinda nila. Parang tang twister yan. Super kintab at mukhang mamahalin. Nakakatakot lang makabasag. Tapos sa labas meron silang parang shrine. Ginagawa tong tulugan ng isang pusa dito. Marami ding artwork, statues at mga design dito sa Hutong Cat Village. Meron daw kasing kakolab ng mga artists yung mga locals dito. Kaya kahit yung mga comfort room nila, meron pa ring design ng mga pusa. Dahil nga sa tourism nabubuhay ang bayan na to, kailangan nila pangalagaan yung main attraction ng lugar nila, which is yung mga pusa. Kaya meron silang mga pakiusap sa mga turista na pumupunta dito pagdating sa pagbibigay ng pagkain sa mga pusa. Mali ata na bumili tayo nito. Ayaw nung mga nagbo-volunteer na pakainin daw para mas matutukan nila yung diet ng mga pusa. Tsaka para makontrol yung behavior nila. Kung nagbibigay ka ng ganito, tas turista ka, baka ito na lang yung kainin nila siguro. Ayaw namin nung pinapakain nyo sa amin. Gusto namin yung masarap. Yung galing doon sa mga turista. Wrong move. May mga bahay ng pusa. Yan o boy. Liga. Yung mga bahay. Ah, ang ganda. Ano yan? Tenement. Oo. This cat house is made from recycled plastic. To protect stray cats from wind and rain. Oh. Ang ganda eh. Parang may ano pa siya oh. Parang rain stopper. Ito na yung cat corridor. Yung mahabang pasilyo na yan. Ito yung best view para makita yung cat village or hutong. Ito na yung pinakamataas. Empress Gallery. Baka si Empress yung yung pusang orange. Meron ding mga aesthetic looking na mga coffee shops. Hindi na kami bumili kasi medyo mahal para sa amin. May libreng cat-shaped bottle. Oh, pero ano eh. Tingnan ko na lang yan. Ito. Sinulit na lang namin lahat ng pusang madadaanan namin. Wala kaming pinatawad. Lahat sila binidyo at pinicturan namin. Feeling ko magkaaway ito. Baka binubuli nila yung black cat. Ayaw niya masundan siguro. Ano ba yung sabi niya? Ano ba kayo? Oh my gosh. Ang taba niya. Parang buntis. Ayaw niya. Muy oh. Alam mo saan maganda pumuesto? Gusto nakatingin yung posa. Makakrap mo ba yan? Sa dulo ng cat village, merong maliit na bahay na nagtitinda ng mga cat merch. Sakto na dito ko nakita tong posang pink na figurine. Sabi niya, thank you for buying. Bago kami bumalik malapit sa may train station, nakita namin yung parang center kung saan pwede ka mag-adapt ng mga pusa galing sa Hutong Cat Village. This is place for adopting cats, rescuing cats, and caring for sick cats. If you're interested in adopting one, come in and make inquiries. Pwede ka mag-adapt ng posa pala dito. Siya ata to eh. Ikaw ba yan?
Pagkatapos naming mag-ikot-ikot sa buong village, binalikan na namin yung mga souvenir shops kanina. Dito na kami magde-decide kung ano yung mga gusto naming bilhin. Bakit? Taiwan Rail po. Nakadito to Taiwan Rail Station. Pero ito, Train Master. Ayun po, ito. Take note na hindi kami gumastos ng pagkain dito sa Hutong. Pinili naming bumili ng mga souvenir kaysa sa kumain. Bumili ko ng merch. Try natin kulayan para maging kamukha ni Liit, Chichi, Alien at James Reed. Dito ko nabili itong embroidered keychain na kamukhang kamukha ni Liit. Feeling ko yun na yan. Card okay? Okay, no problem. Shishi. Nabudol pa akong bumili. Mga ano din to. 700 pesos. Etle. At sa likod ng coal mining museum nila, makikita mo yung Keelong River, yung brilliant green na ilog nila. Ilog pala dito eh. Dito daw sa lugar na to nag-uumpisa yung ilog. Mahaba yan. Aabot yan hanggang Taipei. Marami tayong makikita pa pag-bike. O, tara na. After naming mag-cut village, hindi pa rin kami tapos mamasyal. Ang next na destination namin ay ang Jofen. Ito yung kiniklaim ng maraming tao na dito raw inspired yung itsura ng Spirited Away. Kahit na hindi naman daw sabi ng mga gumawa nito. Tignan nyo yung rush hour, parang loob ng tren. Kailangan naming makarating ng Ruifang, yung kalapit na bayan na may sakayan ng bus papuntang Jofen. Paano kami pupunta dun? Sasakay kami ng U-Bike. Pili nga tayo. Pili ka nga. Kahit ano. Ano ba yung U-Bike? Bike rental siya na nagkalat all over Taiwan. Kung ikukumpara sa public transport natin sa Pinas, siguro katumbas siya ng tricycle. Kasi ito yung gamit ng mga tao kapag kailangan nilang mag-travel ng short distances. Paano nangyaring nakakagamit kami nito hindi naman kami lokal? Kailangan meron kayong SIM card. Kailangan kasi meron kayong local number ng Taiwan para makapag-register kayo sa app ng U-Bike. Paano kami nakakuha ng SIM card? Nag-avail kami sa airport ng temporary SIM package na may unlimited mobile data. Kanino kami bumili ng SIM? Kay Klook. Kaya Klook, baka naman. Kailangan nyo din pala ng IC card para makapagbayad sa machine ng U-Bikes kapag plano nyong magrenta. Yung IC cards ay nabibili sa mga convenience store nila gaya ng 7-Eleven. Kaya yun yung dalawang kailangan nyo para makagamit ng U-Bike. Una, local cellphone number dito sa Taiwan. Pangalawa, IC card para makabayad kayo. At syempre, kailangan din marunong kayo magbike. Okay, magbabike na kami papunta ng Ruifien. Kasi pupunta kami ng Juifien? Oh, Jui fan? Ano ba Fien? Yun nga, hindi ko na alam. Yung pantalon ko. Tingnan mo ng tubig. Ang daming ano. Dami mong preparasyon! Let's go! At gamit nga ang U-Bike, aalis na kami dito sa Hutong Cat Village. Masaya ako na nakarating ako dito kasi wala akong idea na mayroon palang cat village dito sa Taiwan. Natuwa din ako kasi in some ways nakaka-relate ako sa pinagdaanan ng maliit na bayan na to. Dati malakas din silang kumita dahil sa coal mining industry nila. Pero nagkaroon ng pagbabago na naging dahilan sa pagkalugi nila. Pero sa huli, sinalba din sila ng mga pusang inaalagaan nila. Salamat dito kay Yano Boy dahil siya ang nag-research ng lahat nito. At siya rin yung nag-aral kung paano kami makagamit ng U-Bike. Promise, DIY lang niya lahat to. Kaya kita-kita ulit tayo sa susunod naming video dahil marami pa kaming DIY travels dito sa Taiwan.
Ako nga pala si Higad Pating at kung nag-enjoy kayo sa episode 1 ng Taiwan tour namin ay paki-smash that like button. At mag-subscribe na rin kayo kung bago kayo sa channel namin dahil meron kaming bagong videos every Monday and Thursday tuwing 7 ng gabi. At kung meron kayong gustong sabihin, leave a comment down below. Sali din kayo sa Facebook group naming Team Monday. Dito kami nag-a-announce ng mga balita kung ano yung ipapalabas namin every week at kung anong mga merch yung ibinebenta namin. Next episode, dadali naman namin kayo sa Jofen. Yan o boy, What? worth it ba magpa-sunset dito? Mapauwi naman tayo. Huwag ka mag-alala. Nabasa ko nga sa internet, nag-taxi sila. Para tayo nasa EDSA ulit ah. Ay, sorry po.